Hello YouTube, it's DNR. Welcome back to our channel. So for today's video, manood naman tayo video galing kay Just Clint. Si Just Clint ay Pinoy ito. No? So napapanood ko na rin mga vlog na ito. Pero this is the first time na bibigyan natin ng reaction ng isa sa mga videos niya. No? So, I hope yung mga ka-DNR natin dyan ay excited din sa mga ganitong content. No, kung excited ka at nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga content, pagbibigay ng mga reaction, sana mag-subscribe ka and i-like and share mo na rin. Okay? So, before we start, yung mga wala pang copy dyan, iblahan nyo na rin para tuloy-tuloy at intense ang ating panonood. Anything na gusto nyo naman at chitsain dyan. So, i-ready nyo na. Kasi for sure, matindi itong papanoorin natin. Alright? So, shoutout sa'yo, Jasmine. Thank you so much. And I message you in your channel. And I hope someday, di ba, mabasa mo rin yung message ko na yon. At ako kasi, I'm looking to a more intense vlogging or creating a content which is outside my comfort zone. No? So, marami ako naiisip actually na gusto ko sana gawin at i-content. Pero, syempre, time will come, di ba? Hindi naman natin pwede ipilit lahat sa ngayon. So, for now, we will just enjoy yung mga videos na pinapanood natin at sikapin ko, siyempre, na i-digest, bigay ko lang yung mga reaction. No? So, samahan niyo ako. Huwag natin patagalin ito, mga DNR. Let's go! Sa isang probinsya sa Cebu, matatagpuan ang isang abandonadong ospital na nababalot ng kababalaghan. Madami sila dito. Ano to kamay? Oh! Galing? No? Ganun. Sila Sir Creep, sila Goosebumps. Magagaling gumawa ng mga sound effects, yung phrasing ng mga videos nila. Galing. Yun yung mga na-amaze ako eh. And sana, di ba, habang lumalalim yung ating panonood, pag-aaral on how we improve our vlogging, no? Especially yung mga how we do the editing works. No? Kasi yung giving content, siguro, andun naman na yan. Once you think of a certain topic para maging content, andun na yan. No? So, the moment of truth will be how you present it to your audience. Diba? In which, napaka-vital ng editing. No? So, ako, I don't have any knowledge about doon sa pag-edit. No? Hindi ako ganun ka-technical na tao pagdating dyan. So, inaaral ko lang and I keep on watching yung mga vloggers, no? Kung paano nila pinapresent yung mga videos nila, di ba? So, I hope and someday, di ba, maging kahit paano lumevel tayo sa mga gagaling gumawa ng mga videos, no? So, matutulungan naman yan. Depende yan sa determination and perseverance mo.
if you want to adapt that or you want to learn about something, you have to give time, di ba? And syempre, you have to focus on what you want to do, the goals you want, and of course, di ba? Everything will follow. Di ba? Of course, with the help of our God. Alright? So, continue natin to. Matindi. Pwede po ba namin kayong makausap sa spirit box? Ooh. Gumagamit ng mga aparatos. Taong 1940s nang itinayo ang mansyon na ito at kalaunan ginawa itong ospital para sa mga sundalong Amerikano at Pilipino nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga lokal dito, ilang taon na inabandona ang ospital na ito at dahil matagal na itong abandonado, pinamahaya na daw ito ng iba't ibang klase ng hayop at elemento. Takot. Medyo malayo ito sa sentro kaya gabi na makarating kami dito. So guys, dito nang So, tayo Cebu papasok sa most hospital. haunted So hospital. ito na siya. So kailangan natin magdahan-dahan kasi medyo madamo dito. Madamo na ang paligid kaya kailangan magdahan-dahan baka may ahas kaming maapakan. Dala na rin namin yung mga gamit na ni Dayan tsaka yung iba na dito na rin sa bag. Sa harap na bahagi nito mayroon 3 daanan at meron kaming mga nakitang gamit na naiwan. Unahin muna natin tong first door. Tapos iwan lang namin yung gamit kasi sobrang dami naming dala. Meron pa dito na iwang sapatos oh. Parang logbook kasi may mga time mo. Oo ano. Check Sa security. nursery area. Oo and nga. ganito. Normal situation. Security yung gumagamit niya. 2016 pa ang huling record ng logbook na ito. Ibig sabihin, magsasampung taon na itong abandonado. Pintuan dito. Check natin kung meron. Tara. Papasok na sana ako nang may bigla na OMG. Uy! Palike. What the heck? Tignan mo na yung ilaw. Yung mga paniki. So, dito, meron pang mga naiwang ano to. Siguro, pataba to sa lupa. Niwan lang dito. Merong nakalagay. Pero hindi ko sure kung anong room to. pumasok ako para tingnan anong meron sa loob. Ayo! OMG. Meron pang mga naiwang gamit. At sa kwartong to, nagkalat ang mga kumot at mga sapin na ginagamit ng pasyente. Naiwan dito, mukhang bago pa guys. Tapos yung ibang personal na gamit, ayan oh. Tapos may mga kumot guys. Dito naiwan pa yung wallet oh. Lilipat na dapat kami sa kabila nang bigla kaming may mapansin dito. Sira-sira na rin Ang yung crazy case niya nung guys. Yan hospital. makikita nyo dyan oh. Bagsak na rin siya. Tapos, pero uy! Sumara yung pinto. Meron kaming narinig na tunog na galing sa loob. Tiyang-gala. Opo! Sinubukan ko ring tawagin baka may tao, pero wala kaming narinig na sagot. What the heck? Dito siya nanggagaling. So, check natin. Oh, pwede may tao. Yan natin. Nag-decide kaming puntahan para makumpirma kung ano ito dahil baka may kung anong hayop sa loob gaya ng sabi ng mga lokal dito. Oo, ano? Ayo! Ayo! Baka yung hangin. Ito. Baka yung hangin. Pero Bigat eh. problema, walang pumapasok. Mabigat yung Walang pinto. hangin Yan, dito, mas guys. masahang. Yan makikita niyo, pawis na pawis kami. Tapos hindi gumagalaw kahit yung mga agiw. Yan, dapat gagalaw yan pag may hangin. Sa tabi ng pinto may natagpuan kaming isang kwarto at hindi namin inaasahan ang aming nadatnan. OMG, lag. Kaki. What the heck? Kaki, ba't meron yan dito? Oo. Hindi ko alam kung ano to, pero kulay na. OMG. May mga bakas ng pulang mantsa sa pintuan at dingding nila. Kaki, ba't may mga ganyan dito? It's a bad Baka sign. ito, no? Operating room. Tingin mo. Habang naglilipot nakita namin to. Shit, ano yan? What the heck? Kaki, balat ng ahas?
Yun lang. Kasi marami na rin mga damo dito guys. Puno na siya ng napapalibutan na to ng gubat. Kaya kailangan natin mag-iingat. Dito sa kabila may nakita kaming maliliit na papeles at habang tinitingnan namin to, meron kaming napansing tunog na galing sa kabilang kwarto. Field inspected and certified. Ito yung gawa ng agency. Oo. Sealed label with that. May creatures. Parang may malulong na creature na hindi mo mawari. Pero for sure, hindi yung gamit. Parang something na baka ayop o ano ba. Hindi ko alam kung rinig. Ayo. Hindi kami Okay, sigurado kung ano ito, kaya kailangan namin magdoble ingat sa kung anong meron dito. Yan guys, kung mapapansin nyo, di ko alam kung rinig dito pero meron yan. Para siyang gumagapang. Yan yung kinakatakot namin kasi merong balat ng ahas dito. So yung mga tunog, hindi kami sure kung paranormal or what unless ma-investigate natin. Pero yung kinakabahan kami dito is yung baka may ahas sa paligid gamit tumatay yung balahibo. Tapos kung maririnig yun dito guys, may mga dumadaan pa. Kasi time check ngayon, 9:27. So, medyo maaga pa. So, may mga dumadaan. Pero bumubusina sila kasi alam nilang haunted tong lugar na to. Sinubukan namin puntahan kung saan nanggagaling ang tunog, pero habang papunta, bigla namin tong nakita. Yun, Nako. Kulit ah. Yung toilet for sure. No? So, she and he, ito yung mga sign, di ba? Sa mga door. Dinuktungan ng LP. Help pa nga. okay, check natin. Naka pa? Dito. Ito pala ang palikuran nila. Unti-unti nang nasisira Intact pa rin, at inalamon na ng kalawang ang ibang parte. At nang palabas na kami dito, meron kaming nakita na nagpadagdag sa aming kaba. Parang balat ng ahas. Nako. OMG. Oo nga, kaliskis ng ahas guys. Yan yung mahirap dito kasi yun yung sinasabi ko eh. Baka pinamahaya na ng ahas to. Mahaba siya, oh. Shucks, oo nga guys. Pag yung ano niya, to, yan pahaba siya. Ibig sabihin, madami sila dito. Kaya tara, nabilisan na natin. Kaya binilisan na namin maglibot at pagdating sa dulo, may natagpuan kaming isa pang kwarto. Dalawa yung daanan. So meron dito sa baba, meron din dito sa taas. OMG. Kaya nga eh. Baka kasi may ahas eh. Nakakatakot. Dito matatagpuan ang kanilang storage area. Sobrang daming gamit sa loob pero halos lahat nabubulok na. At habang tumitingin-tingin kami dito, ay bigla na lang. What the heck, ano to? Dami mga gamit pero sira-sira na guys. Pag maganda yung mga nanonood ng mga ganitong video or headset ka talaga or earphone para observe mo talaga yung impact ng mga sounds sa surroundings. Mas na-appreciate. Sayo! Ayun! May nagsilaglagan na parte ng kisame pero may naririnig kaming Ano ba yung gumagapa. ayo? Comment nyo nga dyan, ka-DNR. Ano ba yung ayo? Parang, ano yan no? Native na language or term. Ibig sabihin siguro parang hello, gano'n. Not sure. Tignan natin. Pang sa taas nito. What the heck?
Sobrang tagal na rin kasi nito. Yan, papansin nyo baka yan yung mga nalalaglag. Yan, baka ito yung mga nalalaglag. Ito, no? Kasi yun, Nakalagay na yung reason. medyo delikado. Kaya umakyat na kami bago pa may mangyari. Napakadilim dito at parang dinaanan ng bagyo ang parteng to. Sira-sira na yung pinto. Yung kisame niya, wasak na rin. Medyo delikado din kasi yung mga kisame, anytime pwede itong bumagsak. Kailangan doble ingat tayo dito. Pati mga pintuan nagsibagsakan at nabubulok na. Sa sobrang kalumaan niya, naagnas na siya. Pa yung mga breaker nila, siguro yung tinanggal yung mga wire nito. Tapos pinalakal na. At nang pumasok kami sa loob, ito ang tumambad sa amin. Mas malala ang sira dito dahil walang harang ang harap na bahagi ng second floor dahil lang na makapasok ang tubig ulan lalo na't pag may bagyo. OMG. Wala na, wasak na guys. So ngayon, try natin mag-EMF kung meron tayong masasagap na frequency. Kung saan siya papalo, doon tayo mag-investigate. Kaya sinimulan ko na agad maglibot para i-check kung meron tayong masasagap na kakaiba. Isa sa mga common na aparatos ng mga nagpa-paranormal is yung EMF. Parang ito yung device na may light signal siya kung may nade-detect siyang entity. No? So, tumataas yung ilaw niya, parang up to red color. Gumagamit rin ito si Boss Rino. So, doon ko sa kanya na panood to mga ganitong aparatos. Sa taas, wala tayong nasagap dito. Hindi siya pumapalo. So check Pero natin parang sa iba yung baba. Try gamit natin din. kung meron doon. Parang may Kaya antena. nagmadali na kaming bumaba bago pa kami abutan ng hating gabi. Wala dito. Check natin dito. Tuloy-tuloy lang kami sa paghahanap pero wala kaming nakukuhang response. Wala din. Pero pagpasok namin sa huling kwarto, ito ang nangyari. Yung room kung saan yung mga kamay. Mm. Nakita mo? Hindi ko alam. Bigla itong umilaw pero mahina. Check natin. Meron. Meron talaga lag. Kaya sinubukan kong magtanong kung sasagot ito at ipi-play ko ng diretso ang video para makita nyo kung gaano ka-active dito. Meron ba akong kasamang espiritu nandito? Ikaw ba yung nagpailaw nito? Nakita mo? Naku po. Tiyonggala. Guys. Guys, wala. Akin na. Legit kaya? Akin na yung kamay mo. Yan, walang hawak yan si Dayan, guys. Yan o. Tinuloy ko lang ang pagtatanong pero wala kaming kaalam-alam na meron na palang nahagip ang camera. So, pwede mo bang pailawin ulit yung dala kong EMF? Kung meron akong kasama dito, patunogin niyo po ulit. Pwede niyo pong paabutin sa pula kung nandito po kayo ngayon. Meron ba akong... Oh, sanggala. Goosebumps. Kung mapapansin nyo, merong dumaang orb after tumunog ng gadget na dala ko. Sinubukan din namin lumayo baka sakali kami lang ang nadedetect nito pero ganun pa rin ang resulta na nasasagap niya. Yan o. What the heck? Ooh! Kagi, pinabibrate niya na mismo. Bakit hindi? So, try natin mag-investigate dito. Check natin kung may makakuha tayong sagot. Kaya pinwesto ko na agad ang mga gamit para masimula na ang Dami investigation. na parados. Yan yung mga legit talaga na nagpa-paranormal eh. Hindi lang EMF. Si Boss Rino kasi EMF lang ginagamit. EMF ba? Hindi. Hindi ko pala sure. Ano yata gamit niya? Yung ghost tube. Oo, mga kadinas. Ghost tube, yung sa cellphone app daw yun. Tapos, parang nagsasalita lang siya na nagsasalita. Parang, kahit di ka nagsasalita siya. So, parang gano'n yung na-establish na style no? Vlogging ni Boss Rino sa mga abandoned places.
Particularly dun sa mga cemetery, no? Kung saan siya nagmumukbang solo. So, parang binabara-bara niya yung mga bato ni Ghost Tube. Pero I'm not sure lang kung gumagamit nga ng EMF or kung na-try ba niyang gamitin yun. Not sure lang. So, ito, iba to. May mga iba siya gamit rin. Aside doon sa EMF. Oh, Unang tanong pa lang ito agad ang nangyari. subscribe natin to. Just Click, mga ka-DNR. Galing to. And tingin ko, mga legit naman yung mga experiences nila na every time nagkakaroon sila ng mga ganitong activities. Subscribe natin. Meron ba kaming espiritu na kasama dito ngayon? Kung oo, patunugin niyo pong isa sa mga gadgets na dala namin. Kayo po ba yung nagpatunog ng EMF kanina? Nako? Red pad. Pinatunog nito ang REM pad. Ibig sabihin, tugma ang nasasagap ng EMF kanina. Pwede niyo po bang patunugin kahit isa sa ibang gamit namin? Meron po tayo ditong dead bell. Pwede niyo po itong lapitan. Oh. At kahit hindi pa tapos ang tanong, sumasagot na ito. Hindi pa ako tapos, guys. Aktibo yung mga spirito dyan. Mulab na agad siya. Kailangan mo? So, pwede niyo pong patunugin yung dead bell. Pwede niyo po itong lapitan. Hindi pa ako tapos, guys. Sinubukan ko kung kaya niyang patunugin ang iba pang gamit na dala ko. Pwede po kayong sumagot gamit po itong ibang dala kong gadgets. Gamit po yung mga gadgets. Lapitan nyo lang po ulit yung REM pad. Ito. Yung dead bell, pwede nyo pong itap. Gulit eh. Okay. Love. Gagi, guys. Aktibo. Ito din, oh. Maraming salamat po sa pagpapatunog. Gusto ko lang po malaman. Espiritu po ba kayo o elemento? Pinatunog nito ng isang beses. Ibig sabihin, espiritu ang nandito. Kung elemento, pwede niyo pong... May music box. Gagi! Dito na kami kinilabutan dahil 4 na aparato na ang pinatunog nito. Natin yung Oo. Ito nga lang, ano? Nanonood lang tayo. Medyo creepy parang lang, eh. What more? Di ba? Nagtutunugan yung mga instrument, mga devices mo. Alam mong wala namang iba kayong kasama. There's something talaga na you should be scared of. Tuloy natin. Kung espiritu kayo, pwede niyo pong patunugin yung dead bell isang beses. Kung elemento, 2. At wala akong kaalam-alam na hindi na pala nito pinagana ang isa kong kamera. Espiritu po ba kayo o elemento? Sinubukan ko ulit kumpirmahin at sumagot ito gamit ang music box. Shit, gagi. Isang beses. Nagsalitan eh. Espiritu. This time sinubukan kong tanungin kung babae ito o lalaki. Kung espiritu po kayo, pwede ko po bang malaman kung babae kayo o lalaki? Yes. Pwede nyo pong patunugin ng isang beses kung lalaki, kung babae, 2. Gusto ko lang pong kumpirmahin. Kung lalaki kayo, patunugin nyo po ng isang beses, kung babae, 2. This time sumagot ito gamit ang tatsulok na dala ko. Ibig sabihin, may nadedetect ito sa kwarto. Oh my God. No?
Tawag sa yung paling ng camera ni Clint. Kasi pula una yung inano eh. Tas yes. At nang tinanong ko kung ilan sila dito, Pwede ko po bang malaman kung ilan kayo na nandito? Yes. Kung ikaw lang po mag-isa, patunugin niyo po isang beses. Kung dalawa... Guys, yung rempad. tunog ng tunog ang mga gamit, meaning nandito lang sila sa paligid. Gusto ko... What the heck? Gusto ko lang pong kumpirmahin. Kung ikaw po mag-isa dito, pwede niyo pong patunugin isang beses. Kung marami po kayo, dalawa o maraming beses, patunugin niyo po. Shit. Isang beses. Ayun. Dalawa? What the heck? Marami sila dito. Tugma ito sa mga sinasabi ng taga dito na maraming sundalo ang namatay sa ospital na to. Pwede po ba namin kayong makausap sa spirit box? Ooh! Lumalapit siya dyan. What the heck? Dito na kami kinabahan dahil hindi lang isa ang sumasagot sa kanila. Kaki. Ooh! Yes. Dito po ba kayo namatay sa ospital na to? Lahat sila guys. At nang tanungin ko kung gusto nila kami nandito, ito ang nangyari. Gusto nyo po ba kami na nandito? Gusto nyo... No. Patay! Ba't na? Guys, ibig sabihin, pula. Kulit yun. Aktibo. Pula guys, yung ibig sabihin. Hindi na nila pinapatigil ang mga gadgets kaya nagtanong kami kung gusto na nila kaming umalis. Nabulabog po ba namin kayo? Guys, Mas lumala na ang kaba namin dahil kinumpirma nito ang sagot niya sa 3 aparato. so... Naka. Oh my... Patay ka dyan. Masagot lahat. Ayaw nila tayo nandito guys. At maya-maya lang biglang nagsara ang pinto sa kabilang kwarto. Kagyan. Oh shit! At dito na nagwala ang mga gamit na dala namin. Look. Tara na. Lab, lab, lab. Lab, lagyan mo muna dyan. Kaya nagmadali na kaming umalis dahil hating gabi na at baka may mangyaring hindi kaaya-aya. Pero habang palabas Naku ay po. bigla na lang. Lab, lab, lab. Ano ka doon? Ano ka doon? Bisa mo. Well, si Clint, mga tuli. Bilis! Katakot naman. Dali! Bilis! Dito, dito! Ano gusto mo? Dito mo kami. Ooh. Solid. So, yun na nga, mga ka-gamer. Talaga namang very discerning yung mga nangyari kay Clint. Especially dun sa room. Kung saan sila nag-stay ng matagal. At napaka-aktibo ng mga elemento kung ano may mga nandun spirit. For sure, those are evil spirits. So, yun yung nakakatakot lang doon. And good thing, wala namang nangyari sa kanila masama or wala namang harmful na nangyari na apektuhan sila during the activities nila. So, nakakatakot, no? So, minsan iniisip ko parang gusto ko rin i-try yung mga ganyan. Kaso, parang hindi ako ready. So, hindi pa siguro pa. Let's see.
kung ano man saan man tayo dali ng ating pagko-content, no? Napaka-broad naman ang ating mga contents, hindi lang tayo doon sa mga more on horror, meron naman tayong other possible topics na pwede natin i-content. No? So, ganito na lang muna, mga ka-DNR. Tapusin muna natin itong vlog na to. And patuloy natin, subaybayan at supportahan ang ating munting channel, Daily Teach Papron. So, inaanyahan ko rin yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na. And i-hit nyo na rin notification bell para mas updated tayo kung may mga bago tayong mga videos na i-upload. Alright? So, thank you so much at ingat tayo palagi. Everyone, God bless.